Ang ideya na si Pangulong Trump ay maaring kontrolin ng isang masamang lider mula sa maliit na bansang halos di makita sa mapa na sobrang liit kaya nasa loob ng dagat Mediterranean ang pangalan nito. Ang tanging paraan lang para maniwala ka sa ganyang bagay ay kung tuluyan ka ng naputol sa mothership ng realidad. Na-industrialize na nila ang kanilang kakayahan sa paggawa ng ballistic missile hanggang sa punto na kaya na nilang gumawa ng 100 ballistic missile bawat buwan. At ang bilis ng paggawa natin ng interceptor missiles ay 7 lang bawat buwan. Kahit gaano pa kaganda ang ating depensa gamit ang missile, hindi nito kakayanin ang ganoong klaseng pag-atake. Malinaw na ang mga kaharap natin ay mga walang awang mamamatay tao. At seryoso sila kapag sinasabi nilang kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Salamat sa muling pagsama sa amin. At ngayon ay may espesyal akong panuhin. Isang taong alam kong kilala ng ilan sa inyo, si Caroline Glick, na tagapayo sa pandaigdigang ugnayan ng punong ministro, ang kahangahangang punong ministro ng Estado ng Israel, si Ginoong Benjamin Netanyahu. Caroline, salamat sa oras at pagiging available na talakayin ang mga isusyong kinakaharap natin ngayon. Unahin ko ang pinakamahalaga, 6 na araw na tayong nasa gitna ng digmaan. Paano mo ilalarawan o ibuod ang mga nangyari hanggang ngayon? Sa tingin ko, maraming bagay ang walang katulad sa digmaang ito. Unahin nating pag-usapan ang mga nagawa at naabot na natin. At napababagsak na natin ang pamumuno ng tiraniya ng Iran, ang mga pangunahing lider, mga tauhan, at mga pangunahing mamamatay tao ng rehimen ng Iran, simula kay Ayatollah Khamenei at ang kanyang malalapit na kasamahan. At palawak pa. Nahanap at napatay namin ang espesyal na sugo ng Iran o kung ano man ang tawag nila para sa pagpatay ng mga banyagang leader na responsabale sa plano na 2 beses na tangkaying patayin si Pangulong Donald Trump. Nagawa rin naming targeting ang pinuno ng IRGC para sa mga operasyon sa Lebanon. Kasabay ng patuloy nating pagpuksa sa natitira pang Hezbollah sa Lebanon, kaya tinutugis talaga natin ang Iran. Ang ulo ng ahas at ang kanilang pangunahing. Galamay ang Hezbollah, isang teroristang grupo na lumamon sa Lebanon noong 2006. Kaya ito ay isang napakalaking bagay. Kasabay ng pagtugis sa pamunuan, winasak namin ang karamihan sa kanilang arsenal ng misil, kakayahan sa paggawa nito mga launcher at nuclear na pasilidad, habang winasak ng Estados Unidos ang karamihan ng kanilang hukbong dagat. Kaya't lahat ng ito ay napakahalagang mga bagay para makamit ang mga layunin ng digmaan na siyang wakasan ang banta na dulot ng Iran sa mundo at magtakda ng mga kondisyon para sa mga mamamayang Iranian na makuha ang kontrol sa kanilang kapalaran. Sa sapat na pagpapahina sa rehimen, magiging ligtas para sa mga tao ang lumabas sa kalsada ng hindi binabaril na machine gun. Ito ang mga kahangahangang tagumpay na nakuha natin sa wala pang 1 linggo ng digmaan. Ang isa pang bagay na nagawa natin ay ang lubos at tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa militar ng US at sa intelligence ng US sa paraang talagang. Ay isang bagay na ikinagugulat ng mga taong nanonood at maging ng mga taong kasali mismo. Kung gaano kahusay nagtutulungan ng ating mga militar sa Iran. Kamangha-mangha ang isang wikang natagpuan ng mga operator at komandante sa bawat antas. Sabi mo nasa 6 na araw na tayo rito. Gusto kong balikan ang makaraang Webes. May mga reklamo, bakit ang tagal nila, bakit nila pinapatagal ito? Nagko-koordinasyon ba sila? Sa 2 araw, nakita natin yon. Anong biglang nagbago? Anong nagdala sa kanila rito? May mga kaganapang pinaghahandaan nila na sa pagkakaalam ko, nangyari nung Sabado, kaya nagsimula ang operasyon. Anong nangyari sa paghahanda? Mula doon, itutuloy ang usapan. Isa sa pangunahing alalahanin ay habang pinalalakas ng Estados Unidos ang puwersang militar sa paligid ng Iran, baka magsagawa ng preemptive attack ang mga Iranian. At sinabi ni Pangulong Trump kamakailan na labis siyang nag-aalala ng bumalik ang kanyang mga negosyador mula sa 2 round ng negosasyon. At lubos na malinaw, gaya ng sinabi ng espesyal na sugo na si Steve Witkoff sa ilang panayam.
Sinasabi nilang pinapaikot lang sila ng mga Iranian at walang balak itigil ang paggawa ng sandatang nuklear. At sinabi na nila yon. At sinabi nila ito sa harap nila. Hindi man direkta ang mga salita. Binigyan nila ng draft ng kasunduan na magpapahintulot sa kanila na magpayaman ng uranium ng 5 beses kaysa sa pinayagan sa ilalim ng kasunduan ni Obama noong 2015. Kaya talagang kalokohan ang posisyon nila. Maliwanag na walang balak ang mga Iranian na tapusin ang programang nuclear nila at hindi sila tapat sa kilos. Bumibili lang sila ng oras. At kaya nang maunawaan ng Pangulo ang kabaliwan ng posisyon ng mga Iranian at talaga namang ang mapanghamak na ugali ng posisyong iyon. Nainisip nilang kaya nilang lokohin ang mga Amerikano. Napagtanto ni Pangulong Trump na may tunay na panganib na magsagawa ng preemptive attack ang mga Iranians sa US. Ang mga puwersa sa rehiyon at syempre ang Israel gamit ang kanilang mga misayel. Kaya naisip niyang kailangan kumilos agad. May impormasyon kami na si Khamenei ay makikipagpulong sa buong pamunuan niya sa Sabado ng umaga. Kaya ayaw naming sayangin ang pagkakataong yon. Kaya maraming iba't ibang bagay ang nagsanib-sanib para mapilitan kaming magdesisyon. At iyon ang naging dahilan nito. Napakahalaga nito dahil maraming Israeli media ang pumupuna o sumusuporta o hindi sumusuporta kay Witkoff at sa mga negosyador at sinasabi nila hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Niloloko sila ng mga Iranian. Kaya dumating sila kinakatawan ng Estados Unidos at ang presidente na may tunay na interes na maghanap ng mapayapang solusyon dito pero hindi sila mga tanga at napagtanto nilang niloloko lang sila. At iyon ang sandali na ibinigay nila ang impormasyong iyon sa presidente at nagbago ang mga bagay noon. Alam mo, sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay talagang magagaling na negosyador at si Pangulong Trump ay isang kahangahangang negosyador. At alam mo, marunong talaga silang makipagkasundo. Tulad ng sabi ni Envoy Witkoff, binigyan sila ng Pangulo ng malawak na kalayaan sa operasyon, lalo na sa flexibility ng posisyon ng Amerika. Handa silang makipagkasundo kung may kredibilidad ang posisyon ng Iran, pero wala naman. Kaya alam mo, ang ideya ay magtipon ng napakalaking armada, gaya ng sinabi ng Pangulo, ng mga puwersang papunta sa Persian Gulf, papunta sa Mediterranean Sea, 2 carrier group na nagtipon dito. Sasabihin mo, ano na gagawin mo ngayon? Ipakita mo ang baraha mo at ipinakita nga ito ng mga Iranian. Parang biro lang ang mga baraha nila, niloloko pa nila ang mga Amerikano. At saka, seryosong-seryoso rin sila na talagang determinado silang makamit ang kakayahan. Na mabibigay daan sa kanila na maisa katuparan ang misyon ng Rebolusyong Iranian gaya ng ipinaliwanag mula pa noong 1979 ni Ayatollah Khomeini, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Talagang determinado silang makamit yon. At alam mo, kapag tinitingnan mo ito sa ng parang genocidyong massacre ng mga Iranian sa kamay ng sarili nilang mga otoridad, wala pang 2 buwan, malinaw na sa mamamatay tao tayo nakikipag-usap. Seryoso sila sa sinasabi nila, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Pinapaunlad nila ang mga paraan at may 2 nakababahalang aspeto pa rito. Isa ay na-industrialize na nila ang kanilang kakayahan sa paggawa ng ballistic missile hanggang sa punto na magagawa na nilang mag-deploy o gumawa ng 100 ballistic missile kada buwan. At ang bilis ng paggawa natin ng interceptor missiles ay 7 lang kada buwan. Kaya alam mo na, gets mo na. Nagiging ganito ang matematika na kahit gaano pa kaganda ang protection natin, ang payong ng missile defense natin, gaano man karaming layer meron tayo, gaano man karami. Kasama rito ang teritoryo ng Israel, mga bansang Arabo, NATO at Estados Unidos. Hindi kakayanin ng ganito ang ganung pag-atake dahil kulang sa bilang. Wala kang sapat na interceptor para saluhin lahat ng missile na pakakawalan nila. Tinan mo ang nangyari sa Beit Shemesh kamakailan. Sobrang sama. Nagpakawala sila ng missile na tumama sa sinagoga at pumatay ng 8. Bakit? Dahil may missile kang kasing laki ng bus na bumabagsak sa bilis na Mach 8 diretso sa isang gusale at winawasak nito ang gusale, pati na rin ang mga katabing gusale at nagdudulot ito ng napakaraming pagkamatay.
Isa pa lang yon. Kaya isipin mo na lang kung may 100 na ganon na dumarating dahil hindi handa ang ating mga depensa para harapin ang 500 missile na pumapasok kada araw. Ganito talaga ang ginagawa nila. Pero bakit gustong-gusto nila ng sobrang daming missile? Dahil kapag meron na sila nun, sino pa ang atake sa kanila habang parang walang pakialam silang naglalakad papunta sa layunin nilang nuclear. At ang sinabi ni Witkoff ay meron na silang sapat na fissile material na na-enrich hanggang 60% para makagawa ng 11. Ipinagyabang pa nila kay Witkoff at Jared Kushner na meron silang sapat na 60% enriched fissile material para makagawa ng 11 nuclear bomb sa loob ng 1.5 linggo. Meron silang sapat na fissile material na na-enrich hanggang 20% para makagawa ng mga 25 nuclear bombs sa loob ng 1 hanggang 1.5 buwan. Pinag-uusapan natin ang napakalaking nuclear arsenal ng mga taong ito na basta nagpapaputok ng ballistic missiles kahit saan, ekonomiya, militar o civilian na target gaya ng mga sinagoga. Hindi mo pwedeng hayaan mangyari yon. Dagdag pa rito, balak nilang ilipat lahat ng kakayahan sa industriya na yon sa ilalim ng lupa. Ilipat ito pababa sa ilalim ng lupa kung saan magiging ligtas ito mula sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Hindi mo ito pwedeng atakihin mula himpapawid dahil sobrang laki at masyadong malaki para mapigilan. Nahaharap ka sa sitwasyon ng katapusan ng mundo. Kaya lahat ng mga bagay na ito, sa sandaling ito, dagdag pa si Khamenei at lahat ng kanyang mga tauhan na nagtitipon sa liwanag ng araw. Pinag-uusapan mo kung paano nila parang ipinamumukha ito sa mga Amerikano. Sa tingin mo ba, ang kasaysayan ng kung paano hinarap ng kanluran ng Iran o sa isang banda ay palaging sinusubukan silang palugurin? At nakita natin kung ano ang nangyari sa Europa at maya-maya gusto kong pag-usapan yon. Sa tingin mo ba, yung natutunan nila mula kanluran sa 46 na taon ay nagpalakas ng loob nila na makakalusot tayo kasi walang gagawa ng kahit ano? Ibig ko sabihin, dapat iba ang natutunan nilang leksyon mula kay Pangulong Trump. Ang ibig ko sabihin, si Pangulong Trump ang kumalas sa kalokohang nuclear deal ni Obama noong 2015. At siya ang Pangulo na pumatay sa pinakaimportanteng tao nila, ang pinakaimportanteng mamamatay tao nila, si Qasem Soleimani. At ibig ko sabihin, wala talagang naglakas loob na gawin yon. At kaya ginawa niya ang 2 aksyong iyon sa kanyang unang termino sa panunungkulan. At sa tingin ko, ang katotohanan na hindi talaga nila nagawang pag-ibahin si Pangulong Trump mula sa mga nauna at sumunod sa kanya. Sa kaso ni Biden, ipinapakita nito na sila rin ay marupok. Na wala silang kakayahan na talagang tanggapin ang bagong impormasyon na si Pangulong Trump ay ibang uri ng leader. Isa siyang leader na seryoso talaga na poprotektahan niya ang kanyang bansa at mauuna ang Amerika. At hindi lang niya basta ipagpapaliban ng mga problema, hindi yon mangyayari habang siya ang namumuno. Gusto niyang protektahan ang Estados Unidos ng Amerika. Gusto kong bigyan pansin yan dahil maraming haka-haka ang naririnig natin. Sinasabi mo ba sa akin na si Pangulong Trump ay may sariling paninindigan at siya mismo ang gumagawa ng mga desisyon? At hindi dahil may impluensya ang Israel. Nagpapatawa ako ng sarkastiko dahil sobrang bobo ng akusasyong yan. Siya ang Pangulo ng Estados Unidos pero maganda ang relasyon nila. Pwede mo ba kaming bigyan ng pananaw tungkol dito? Una, ang mismong ideya na si Pangulong Trump ay maaring kontrolin ng isang masamang leader mula sa maliit na bansang halos hindi mo makita sa mapa. Sobrang liit nito kaya kailangan i-print ang pangalan sa dagat Mediterranean dahil kulang ang lupa para magkasya. Ibig ko sabihin napakabobo nun at nakakatawa talaga. Ang idea na maniniwala ka lang doon kapag naputol mo na ang connection mo sa realidad. At alam mo, sa kasamaang palad, marami ring tao na parang nakatira na sa mga tsorya lang sa buwatan, kung saan ang presidente ng Estados Unidos na pinakamalakas na leader nila kahit sa henerasyong ito. Totoo yon. Alam mo, nasa kung anong paraan ay basta na lang. Isang parang sunod-sunurang nasa kamay ng isang Israeli Svengali na may bigote at tusong ng iti. O Hudyo na Svengali kung tutuusin. At sa tingin ko, alam mo, isa itong sakit higit sa ano paman dahil sobrang katawa-tawa nito. Ang punong ministro ng Israel ay natatanging leader. Pribilehiyo kung makatrabaho siya ng malapitan. At minsan, ang mga tao ay hindi ganong kahanga-hanga sa malapitan kaysa sa malayo. Tama ba?
Ibig kong sabihin, si Michael Jackson ang pumapasok sa isip ko, halimbawa. Pero habang mas napapalapit ka sa punong ministro ng Israel, mas napagtatanto mong isa siyang higante. Kaya sa tingin ko, alam mo, wag nating bawasan ang pagkilala sa kanya sa pagbibigay ng lahat ng kredito kay Donald Trump. Ibig kong sabihin, ito ay dalawang higante ng kasaysayan. At ito ay napakalaking swerte nating magkasama sila ngayon bilang mga namumuno sa kanilang bansa. Sinabi kahapon ni Kalihim ng Digmaan, Pete Hegseth, habang pinupuri niya ang Israel. Siyempre, napupuno ka ng pagmamalaki kapag naririnig mo ang ganitong salita mula sa Kalihim ng Digmaan. Na siya rin, alam mo na kung titingnan mo ang Kalihim ng Digmaan, relasyon niya sa Joint Chiefs of Staff at CENTCOM. Narinig mo na ang tungkol sa ugnayan ng sibilyan at militar sa Estados Unidos at ang mga posibleng pagkakamali sa pamumuno at sitwasyon ng digmaan. Ibig ko sabihin, nakikita mo ang pambihirang kooperasyon at komunikasyon na isinasagawa sa pagitan ng sibilyan at militar na pamunuan sa Estados Unidos. Parang naitama lang ang sistemang yon. At ayun din, alam mo, dapat talagang maging masaya ang mga Amerikano tungkol sa kalagayang yan. Alam ko ng Israel bilang kanilang junior partner sa kampanyang ito. Napakaganda nito. Palagi namin nakikita ang mahusay na komunikasyon sa lahat ng antas sa pagitan ng punong ministro at aming mga pinuno sa seguridad. Kaya sa tingin ko, at syempre, ministro ng tanggulan, Israel Katz. Kaya alam mo, napakapalad natin. Dapat tayong magpasalamat sa pamumuno ng Estados Unidos at sa pamumuno ng Israel. Sa tingin ko, isa sa problema ng iba ay may paunang pag-iisip o pagkiling laban sa Israel na parang hindi pa raw nakipaglaban ng Israel kasama ang ibang bansa. Sa tingin ko nakita ko si General Jack Keane, natatanging leader militar ng Estados Unidos at correspondent sa Fox News. At nakita ko siyang na-quote na nagsasabing, alam mo, hindi pa kailanman nakipaglaban ng Israel ng may kasama noon. At ito ay isang kamanghamanghang pakikipagpartner na naranasan natin kasama ang militar ng Israel. At alam mo, hindi namin sila hinihingan ng sobra, hinihiling lang namin ang pinaka-minimum. Alam mo, wala namang ibang gumagawa, kami ang gumagawa ng lahat. Alam mo, at alam namin kung paano, at napakadali naming nakikipagtulungan sa kanila. At alam mo, bago itong karanasan para sa amin na makipagtulungan sa isang partner, at talagang isang tunay na partnership ito. At ang komunikasyon at relasyon sa pagitan ni Punong Ministro Netanyahu at Pangulong Trump ay walang kapantay. Palagi naman kaming may relasyon. Palagi kaming nagkaroon ng malapit na ugnayan sa Estados Unidos. Sila ang palaging naging pinakamahalaga naming kaalyado, pinakamahalagang kaibigan. Pero hindi pa kami nagkaroon ng ganitong klase ng relasyon. Hindi pa kami nagkaroon ng ganap na alyansa na tulad nito. At pinahahalagahan namin ito. Lubos kaming nagpapasalamat sa Administrasyong Trump at sa militar ng US ngayon. At talaga, alam mo, ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ng ating bansa dahil mayroon tayong henerasyon ng mga mandirigma na namumuno at lumalaban sa ating hukbong sandatahan at sa ating Air Force na. Meron din tayong lahat ng dahilan para ipagmalaki na narito tayo sa sitwasyong ito ngayon. At sa tingin ko, kailangan maintindihan ng mga tao kung maari mong ipaliwanag pa ito ng kaunti na hindi lang ito basta-basta sa dalawang antas. Hindi lang ito simpleng operasyon o kahit digmaan. Una, hindi basta-bastang atrasado ang Iran. Isa itong sopistikado at intelihenteng bansa. Kahit na pinamumunuan ito ng mga ayatollah, ang mga Iranian Persian mismo ay ilan sa mga pinakamahusay na tao sa mundo. Merong kang ganyan. Para sa Israel, hindi lang ito kalapit bansa. Nasa 2,000 kilometro ang layo at kailangan ng 24 na oras na kakayahan. Naglakbay ang Estados Unidos ng kalahati ng mundo para rito. Komplikado ito pero naging matagumpay at hindi dapat balewalain. Pwede mo bang paliwanag ng kaunti ang mangyayari? Alam mo, naalala ko nung 2003, isa akong embedded na reporter kasamang 3rd Infantry Division sa Iraq. At naalala ko, kami ay nasa isang labanan noon. Sa palagay ko, malapit yon sa Baghdad pero di ko na maalala. Natatandaan ko lang na ang mga Iraqi ay dumarating na parang Hamas sakay ng pickup truck. Mga luma silang Datsun at may mga .50 caliber na machine gun sa bubong ng mga yon.
At nagpapaputok sila sa mga Bradley fighting vehicle. Tapos parang wala lang ang Bradley magpapakawala ng Javelin missile na aabot ng 3,000 at 500 metro at pasasabugin sila. At naalala ko nung una ko itong nakita, napatawa na lang ako. Sabi nila, tumatawa ka, bakit? Akala nila, ang Israel na naman ang baliw. Sabi ko, alam nyo, naglakbay kayo ng 7,000 kilometro mula Amerika papuntang Iraq, tapos binabaril nyo sila mula sa 3,000 at 500 talampakan. Galing ako sa Jerusalem at nagiging internasyonal na issue kapag lumipat kami ng 10 kilometro pahilaga papuntang Ramallah dahil may mga teroristang lumalabas at nagpapasabog ng sarili sa mga shopping mall namin. At kayo, binabaril nyo sila mula sa 3,000 at 500 metro ang layo. Ang mga digmaan namin ay palaging nasa mga hangganan namin o sa Judea at Samaria o kung saan man. Ibig kong sabihin, sobrang lapit lang nila. Meron kaming kahangahangang medisinang militar dahil napakaikli ng distansya mula sa frontline hanggang sa mga ospital namin, alam mo yon? Kaya naman nagawa naming iligtas ang napakaraming buhay ng mga sundalo sa digmaang ito na nasugatan sa labanan. Kasi parang 40 minuto lang, di ba? At pinakamatagal na mula sa frontline hanggang sa operating theater sa ilan sa mga pinakamahusay na ospital sa mundo. Kaya ito nakasanayan namin. Makikita ninyo rito ang mga mapa ng maliit na Israel at ang aming flight papuntang Iran. At ito ay isang lubos na kakaibang karanasan para sa amin. Mas sanay ang mga Amerikano dito dahil sila ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Sila ay isang global superpower at sanay silang ipakita ang kanilang lakas kahit malayo. Dapat nating tandaan na sa Iran na walang distansya dahil nagtayo sila ng proxy army sa paligid natin, tinatawag na Ring of Fire, na sumubok lumipol sa atin mula Oktubre 7. Nakikipaglaban tayo sa digmaan sa 7 harapan laban sa Axis, sa Ring of Fire na binuo ng Iran gamit ang mga teroristang hukbo sa paligid. At sa Estados Unidos, alam mo, nagkaroon sila ng 9/11. Nagkaroon din sila ng mga paglusob ng Iran sa mga teritoryo ng Amerika. Gaya ng sinabi ko, 2 tangkang patayin si Pangulong Trump, patayin ang dating kalihim ng Estado, National Security Advisor, at mga mamamayang Amerikano na may mga Iranian emigre na nakatira sa New York City. May mga death squad na gumagala doon. At syempre, napakaraming Iranian agent na pumasok sa pamamagitan ng Latin America. Sa Amerika, sa pagdaan ng mga taon, gayon din sa Venezuela at iba pang estadong kaaway ng US. Ibig ko sabihin, alam mo, meron silang mga galamay ng parang pugita na nakakalat sa buong mundo. Isa kami sa unang mamamahayag na nagsulat tungkol sa Hezbollah, proxy ng Iran, at pagpasok nila sa US sa pamamagitan ng bukas na hangganan. Ikaw ang unang pumansin nito noon, mahigit 10 taon na ba ang lumipas? Siguro, oo. Pero ang ibig kong sabihin, kapag matagal mo nang pinapanood ang mga ganitong bagay, marami kang natutunan. Ibig kong sabihin, talagang may pandaigdigang ambisyon ng Iran. Kapag sinabi nilang gusto nilang wasakin ang lahat ng hindi naniniwala at magkaroon ng isang Iranian Islamic Empire, tinitingnan nila ang mundo, ang buong globo. Hindi ito lubos na naunawaan ng mga tao. Kaya kapag may ganitong demonyo, tulad ng sabi ni Pangulong Trump na baliw na rehimen, alam mong hindi ito titigil sa kahit ano. Para ipagpatuloy ang terorismo at kamatayan nito at subukang gawing industrialisado ito at dalhin sa antas ng malawakang paglipol gamit ang mga sandatang nuklear. Alam mo, parang pinaliliit nito ang mundo, gayon pa man. Alam mo yon. Kaya meron tayo niyan at alam na rin natin kung saan ito patutungo. Sa ngayon, abala si punong ministro sa Ugnayan Internasyonal, Abrahamic Accords at mga kaganapan sa Gaza. Hindi ko nababanggitin ang pagsakop o tatalakayin ng isyong yon. Anong gagawin natin sa Hamas na yon? Alam natin ang dapat gawin, may mga plano rin para sa Gaza sa hinaharap. Mas mabilis itong mangyayari kaysa inaasahan. Ano ang mahalaga? Ano ang direksyon ng Israel? Paano nakakatulong ang mga nangyayari ngayon? Hindi lang para umayon, kundi para itulak tayo sa positibong resulta mula sa nakaraang 2 taon at kalahati. Muli, sa tingin ko na sabi ko na ito ang ulo ng ahas. At alisin mo ang rehimeng ito. At baka mas parang pugita ito, di ba? Ibig kong sabihin, may mga paat galamay itong kumakalak kung saan-saan dahil siya rin ang gumawa, di ba?
Kaya tatanggalin mo ang ulo. Ano mangyayari sa paa? At malaki ang epekto niyan sa estratehikong sitwasyon dito. Malaki rin ang epekto nito sa posibilidad ng kapayapaan sa rehiyon dahil lahat ay natatakot sa Iran at sinusubukang palugurin sila para hindi sila ang unang atakihin kundi sa huli na lang. Baka may mangyari bago dumating ang panahong yon. Pagkatapos, inatake ng Iran ang lahat ng bansang sumusubok, makipagkasundo at suyuin sila. At silang lahat ay inatek dahil iyon lang ang alam gawin ng mga taong ito, magpasabog. Kaya naman binobomba nila ang Saudi Arabia na nakipagkasundo na sa kanila. Binobomba nila ang Kuwait, binobomba nila ang Qatar, ang pinakamalapit nilang kaalyadong Arabo. Binobomba nila ang lahat ng ito, binobomba nila ang Turkey. Binobomba nila pati mga bansang walang alitan sa kanila na neutral lang. Ngayon, ginagatungan pa nila ang rehiyon at pinagbubuklod ito laban sa kanila. Nagdeklara sila ng digmaan sa Europa matapos ituring ng EU ang IRGC bilang teroristang grupo 2 linggo bago nagsimula ang digmaan. At alam mo, parang kinagat nilang kamay na nagpakain sa kanila. Talagang itong mga taong ito, parang wala silang alam kundi agresyon, mukhang ganun na nga. At bahagi yan ng ideolohiyang Shia. Bahagi yan ng kung ano ang Shiaismo. Gusto nilang magdulot ng pandaigdigang digmaan para bumalik si Mahdi. Dito sa kanluran, madalas nating binabaliwala ito. Pero sila, seryoso at tutok talaga. Ibig ko sabihin talagang fanatic sila sa kanilang paniniwala at naniniwala sila. Ito ang kanilang paniniwala. Tapos puso nila itong pinaniniwalaan. At kailangan mong seryosohin ang kanilang mga salita at gawa dahil magkatugma ang kanilang ginagawa at sinasabi. Kaya sa tingin ko, alam mo, ito ay nakikita tayo sa isang pambihirang panahon. Kung saan nakakakita tayo ng mga bagay na hindi pa nangyayari noon. Wala, alam mo, ikaw, minsan humihinto ka sandali at tinitingnan mo ang mga larawan ng mga bomba na sumasabog sa IRGC. Mga base ng Basij at mga base ng misil sa Tehran. Humihinto ka sandali at nag-iisip at dahil napapanood mo na ang ganitong video sa feed mo, alam mo ilang beses sa isang araw. Pero huminto ka sandali at pag-isipan mo ito at sabihin, ano ba to, Tehran? Alam mo, dati ang Isfahan at Shiraz ay parang mga pangalan lang, tila ligtas dahil napakalayo at napakamakapangyarihan. At nakakamanga talaga. Madalas kong gamitin ang salitang nakakamangha. Sa tingin ko, nasabi ko ito sa isang panayam kahapon, siguro 50 beses. Pinanood ko at naisip, ano ba yan? Wala na bang ibang salita? Ginagamit ko rin ang biblical dahil nakakagulat talaga ang mga nangyayari ngayon. Kaya sa tingin ko, kailangan lang nating tanggapin ito ng maayos, pero kailangan din nating maging lubos na nagpapasalamat na nandito tayo sa sandaling ito. Talagang nagsikap tayo para makarating dito. Kailangan talaga nating maging lubos na nagpapasalamat na sa panahong ito ng kasaysayan, meron tayong 2 pinakadakilang leader ng ating panahon, sina Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu, na namumuno sa Estados Unidos at Israel. Tinutupad natin ang pangako sa sarili, sa kababayan, at sa sangkatauhan sa pagprotekta sa malayang mundo. Totoo yan. Caroline Glick, Todaraba, salamat sa pagsama. Pwede pa sanang pahabain ng usapan pero marami ka pang gagawin. Ipinaabot namin ang pagbati sa punong ministro at nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginagawa. Sana may magandang balita tayo. Salamat sa pagsama. Maraming salamat.